Aha! Corner ka na ngayon, sideways! Yun ang akala mo, hot rod! What the? Nag-sideways nga! And ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers Studio Series 88 Sideways. And pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harapan, sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yung unbox natin dito si Sideways. Nandito lang ulit yung love letter sa atin ni Hasbro. And kasama din dito, of course, yung kanyang manual. Kasama mismo dun sa box niya, sa mismong loob ng box niya. Actually, maganda yung gimmick na ginawa nila dito kasi ito naging butas na, kasi ito yung makikita mo dyan pag nandito yan sa loob ng box, which is cool. And ito nga ang box na to, ito mismo yung pwede mong gawing backdraft nung figure mo. Gusto mo silang i-display ng ganyan. Ayan, no? Ang ganda. Tapos sa background, ito mismo yung lugar na kung saan una nating nakita si Sideways doon sa Transformers Revenge of the Fallen na movie. Ayan. Moving right along, dito mismo kay Sideways na nakatali pa siya sa kanyang box na meron din siyang background doon. So, i-untying na natin yan. And what we have here right now, yung mismong weapon ni Sideways. Yan ang pinaka-details niya. Maganda maganda rin May pagka-unique din yung baril niya dito. Pero isang color lang lahat. Wala nang any gimmick for this one. Let's move right along na dito kay Sideways. I-check muna natin yung kanyang details. Yung face niya. Parang may kakaiba sa camera ko ngayon. Bakit parang nag-glow yata tayo ngayon? Yan na itsura niya dyan sa front. Tapos yung dating dito ni Sideways, ang laki nung katawan niya, bulky. Yung kamay niya lagpas tuhod niya na medyo may pagka-alienated talaga. Okay, pero maayos naman yung design for me dito ni Sideways. Maganda nga, actually ang ganda ng likod nyo, ang linis nung back din nung car mismo, tapos ito naman yung sa harap. So ang ganda ganda mismo na itsura niya. Para sa kanyang articulation, yung head niya is on a ball joint, so may look up siya ng ganyan. And wala nang look down. Although medyo mahirap nang i-rotate yung ulo niya, pero kaya naman niyang mag-look left and right. Yan, kahit papano. Actually, yung head niya, parang may pipe light Kasi itong likod nung head niya dito, transparent. That will allow the light to flow hanggang dito sa harap ng mata niya. Pero pag tinatry ko, wala Hindi din naman lumulusot dun yung pinaka-ilaw. I don't know, baka masyado lang hina yung light source ko, kaya hindi tumutuloy yung light doon. Okay, pagdating dito sa hands niya, hindi siya gaanong makapag-create moment kasi humaharang na itong mga shoulder pads yan. Dito, ayan hindi gaano, pero naro-rotate niya ng ganyan. Itong kabila parang medyo loose Ayan napansin ko lang, medyo loose itong part na to, yung right, pero yung kabila, okay naman, hindi siya ganun ka-loose. And dyan yung kanyang elbow bend, and naro-rotate din naman yan dyan. Pagdating sa kamay niya, ganitong klaseng articulation pa sa kamay niya. Ayan Kasi pag nilabas mo siya sa box, nakatago yan ng ganyan. Well, pwede mo yatang i-extend pa ng ganyan. Pero pag in-extend pa natin ng ganyan, parang mas humaba na yung kamay niya. Parang mas weird na tingnan. Pero pwede niyong gawin yan kung gusto niyo lang naman. Ang thumb niya, nagagalaw yan ganyan. Up and down. And then yung buong, 3 fingers pa niya dito, nako-close. Pagdating sa waist niya, naro-rotate siya ng ganyan. Wala nang any ab crunch. And yung kanyang Van Damme split, ayun. Meron siyang Van Damme split. Kuha naman yung Van Damme split niya rito. High kick niya, sobrang taas yung high kick. And yung kanyang back kick, okay din, mataas din. And may rotation siya dito sa thigh part niya. Actually, taas na ng tuhod niya taas ng knees. Maikli lang yung hita niya ganyan lang kahaba yung hita niya. So, na-fold niya ng ganyan. And yung paa niya, naro-rotate lang kasi ball jointed naman yan. So, may mga swivel din up and down ng ganyan. Yung iba pa niyang articulation dito sa kanyang pagka-robot mode, itong mga doors ng sasakyan niya, yan, up and down lang naman yan ng ganyan. Now, para sa kanyang bang-bang, so, kailangan, kung ilalabas mo siya ng box ng nakaganyan, yung kamay niya, ang mangyayari is that, i-forward mo na ngayon yung kamay niya para lumabas yung gulong. Forward nyo itong 3 daliri niya dyan. Doon mo ngayon ipapasok ito. Itong may peg na to, yan. Kailangan doon siya nakaharap. Tapos, doon siya magkiklip mismo. Yan. So, magkiklip meron siyang part na parang napagkiklipan doon sa pinakaloob ng gulong. Yan, pag ganyan. And then, after nyan, itong pinaka-thumb niya, forward mo lang dyan. Yan. So, parang yun yung isa sa mga maglalak doon. Thumb niya. Ito na si Sideways with his bang bang.
Puchu, puchu, puchu. Na para sa kanyang transformation, ang gagawin natin first is i-forward natin itong mga kamay niya. Yan. Ganon din dito sa kabila. Forward na natin yan. Next is iaangat natin to. Itong part na yan. 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 Pag naangat natin yan, ito naman sa likod, iangat na rin natin yan. I-stretch out na natin itong back ng car niya. And then this one, pwede natin i-cover yan ng paganyan. After nyan, itong mga legs niya is fold up natin ng paganyan. And then ganun din dito sa kabila. Ang weird lang ng position niya. And then forward na natin ang ganyan paa niya. Forward mo na rin yan. And then i-close natin siya mismo dito. Yan. May makikita kayong peg dyan. Ayan o, yung peg na yan. Yan. Doon yung pupunta sa parang square peg naman na yun. Ganun din dito sa kabila. Yan. So, parang ganyan ang pinaka-itsura niya ngayon. Mukhang hirap na siya sa buhay niya. So, pag na-clip na natin itong mga legs niya dyan, pag naipit mo na yung mukha niya, itong paa naman niya, ikot natin, rotate natin ng paganyan. Yan. Okay? So, ganun din dito sa kabila. Yan. Yan. So, magiging ganyan dapat ang itsura niyan. Tapos, makikita nyo, ayun, may peg siya doon na square. Diyan naman siya pupunta. Yun, pag ganon. Okay? And then, if-fold na natin yan, papunta dito sa harap. Magiging ganyan ang pinaka-itsura niyan. Okay? And then, after nyan, itong part na to, forward na natin, itong kamay. Then, itong mga shoulders niya, papasok na natin yan pa ganyan. Pasok mo niyan pa loob doon. Medyo mahirap, guys. Medyo mahirap din yung transformation niya. Yan. So, parang ganyan pinaka-itsura niya sa baba. Ganon din dito. Ayan, no? So, parang ipapasok mo siya ng paganyan. Parang ipapantay mo na dyan yung gulong niya. Ganon din dito sa kabila. Ito ang mahirap sa mga Bayverse design. Grabe, yung sa transformation nila talagang challenging. May mga pegs kasi na maliliit lang na kailangan maisakto mo yun doon. Pag di mo na isakto yun doon, magkukos yun ng trouble. Para sa ibang pegs naman na aayusin mo. Ano mo na lang i-compress na lang natin to. Ayan, tulad ng peg na yun, may maliit pa siya doon. Yun, sakto naman, pero hindi gaano masiksik. Ito namang side na to. Yan, pepeg na rin natin yan doon. Sumakto na ba? Sumakto naman. Sumakto naman, pero kailangan ma-compress pa natin para mas maganda lang naman siya tingnan. Yan. Okay. Ito na si Sideways sa kanyang alt mode. Check natin yung details Mukhang okay naman yung transformation natin. Mukhang nakuha naman natin lahat. Ang ganda. Ang ganda nung sa ibabaw niya. Ang ganda nga nung front niya. Ang ganda nga nung sa harap May mga certain parts lang talaga na medyo alanganin tayo sa fittings niya. Fit naman pero parang hindi natin gaano ma-compress doon. Parang nakukulangan lang ako. Ang ganda nung harap nung car niya talaga. Gusto ko yung effect doon na parang may butas pa dun sa car light. Yan, ito yung mga mugs niya, yung gulong. Okay, even sa ilalim malinis din Check natin kung mag-roll out siya sa alt mode. Uy, nag-roll out. Kahit na nakalutang yung isang gulong, nakalutang. Nakaharang ba? May nakaharang. Check natin kung may nakaharang. Yun, nakaharang lang pala yung thumb. Yan, nag-roll out naman yung lahat ng gulong niya. Ang ganda smooth yung pagkaka-roll out pag naka-alt mode siya. Ang ganda ng alt mode niya. And itong kanyang weapon, pwede mo pa yan ilagay ngayon dito sa likod. May dalawang peg siya dyan, doon naman yan pupunta sa gilid ng mga tambucho niya. Yan, doon siya magpepeg. Astig din. Medyo off na yung design. Ayan, pero at least pwede mo ilagay yung weapon niya dyan. So yan si Sideways sa kanyang alt mode. And para sa height ni Sideways, hanggang ulo na lang kunin natin. Mga 4.5. Pero maliit lang siya. Maganda niyan, i-compare na natin itong Sideways natin sa iba pa nating Transformers tulad ng ating KO version ng Hot Rod natin. Scales wheel naman sila. And nandito rin yung ating MFT Hot Rod. Ang ating Hot Soldiers, Optimus Prime. Studio Series, Sharkticon Gno. Earthrise, Quintesson Judge. YOLO Park AMK Pro Series na si Optimus Prime. And ang ating Siege Jetfire. Hindi na naman kita si Jetfire. So yan ang ating height comparison. We are planning to buy these Transformers Sideways. Ang price range niya is around 1,000 pesos up to 1,500 pesos. Depende na lang again kung sa market kayo makaka-roll out ng Sideways na ito. There you have it now guys. Ito na ang ating Transformers na Series 88 Sideways.
do you think of these Decepticons? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, pagdating ngayon mismo dito sa pinaka-figure natin, okay naman yung design niya. Nagigets natin kaagad na medyo alien type talaga yung mga design ng robots dito ni Michael Bay pagdating sa mga movies niya ng Transformers. But medyo downside lang sa akin is yung articulation or yung playability din ng mismong robot na to. Ito lang yung paan niya. So, lahat ng weight na yon, lahat ng haba niya na yan, sa upper body niya, ito ang sasalo dyan. So, medyo mahirap na siya agad i-position or i-articulate. Mahirap na siyang i-balance din eh. Not unless siguro gagawin mo na lang din tulad ng ibang mga collections mo na hindi mo naman talaga sila gusto. For the sake lang na pampadami sa collection mo or pampakumpleto lang sa collection mo. Especially if you are into Transformers movie ni Bayverse. I think magandang addition na rin to sa collection mo. Maayos din naman yung kanyang alt mode, pero definitely pagdating talaga sa Transformers, minsan na-display natin sila, mga naka-robot mode sila. Aesthetically speaking, maayos yung robot. Ang pinaka-downside lang sa akin ng sideways natin na to is yung pagdating sa playability niya. Pero again, kung ipang di-display nga natin siya kasama lang ng the rest ng collection mo, goods na rin tong sideways na ito.